natin ang malawakang lingap sa mamamayan, libreng gamutan, handog ng pamahalaang panlalawigan. Kaya po muli, palapakan po natin, kapiling po natin ang ating inalalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palapakan po natin. Ganun din, ang kanya pong panganay na anak, palapakan natin ang doktor ng masa, Doc Kim Tan. Palapakan po natin, magandang umaga po. At syempre, ang ating pong mahusay na Vice Gobernador nasa likod, palapakan po natin, Vice Governor 3rd Alcala. Magandang umaga po. At syempre, mga boss po natin sa Sangguniang Panlalawigan, palapakan po natin, Bukal Pinet Alcala. Magandang umaga po. Palapakan din po natin, Bukal Ina Liwanag. At syempre, ang ating pong mga piling dito sa unahan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung hindi man po ako nabanggit. Okay? Sa pagkakataon pong ito, simulan po natin, pakinggan po natin ang pagbati at mensahe po sa inyo ng mga boses sa Sangguniang Panlalawigan. Unahin na po natin ang nag-aabante sa Segunda Distrito. Palapakan po natin, Bukal Pinet Alcala. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat! Masaya po ba kayo? Oo, kasi syempre, malaking bagay yung medical mission. Handog po yan, syempre, ng ating po nag-iisa at minamahal po nating lahat, Governor Dr. Helen Tan. Kasama rin po natin ngayong araw na ito ang isa sa pinakamahusay pong Vice Gobernador ng lalawigan ng Quezon, Vice Governor 3rd Alcala. Syempre, aking pong kapatid sa Sangguniang Panlalawigan, ang atin pong magbibigay liwanag po sa Segunda Distrito, Bukala Ina Liwanag. At ang ating po mga katuwang dito sa barangay, Ibabang Tupay. Siyempre, kasama po natin si Kagawad Abejo, Kagawad Nikin, yan, si Kagawad Sadya, sino po pa dito? Si Sir Jeff Anglo, nandito rin, si Consultant, Godscap. At siyempre, ang punong abala po, para po maisakatuparan po ang medical mission ito, ang ating pong tibay na kapartner sa Luzon na Lucena, Kagawad Eugene Alandidi. Diyan ba si Kagawad Eugene? At siyempre, ating po babatiin na kung di po dahil sa kanila, wala po tayong venue ngayon, si School Director Jess Mark Alinea po. Palakpakan naman natin kasi meron po tayong venue dito. At siyempre, hindi po natin kakalimutan ang magbibigay po ng mas malalim na serbisyo medikal at iba pa pong mga serbisyo at programa para po sa Segunda Distrito. Ang anghel na bumaba sa langit para sa Segunda Distrito, palakpakan po natin, Doc Kim Tan. Sa Tibenet po, sa inyong harapan, ay natutuwa na kayo po ay makausap at makasama po ngayong araw na ito. Alam ko po na kayo ay kanina pa, hindi po ako magpapangahaba, no? Mabilis lamang. At alam kong gusto ko po na sa inyong lahat, samantalahin po natin itong pagkakataon ito na mabigyan ng medical services mula po sa ating Governor Dr. Helen Tan. Alam ko po bilang magulang, isinasantabi natin ang ating kalusugan. Tama po. Minsan may masakit ng ngipin natin, masakit ng tiyan, pero iniinda po natin yan dahil kulang yung pambili natin ng pagkain sa mga anak. Diba? Di bali tayong masaktan, wag lang yung ating pamilya. Kaya ito po, mga magulang, pagkakataon po natin, samantalahin po natin, may libreng medical po dito, by surgical din, mamaya si Doc Kim mag-o-opera yan. Yung mga minor po na mga bukol, kaya po operahan ni Doc Kim, mahusay na doktor. At meron din pong dental, at higit sa lahat, may libreng gamot, na kung tayo po ay magpapatingin, magkano po ang laboratory, may laboratory din po, magkano laboratory? 1,500 to 2,000, tama? Papatingnan natin sa doktor para pasahin magkano ang check-up. 500 to 700. May resetang gamot, magkano? So tayo'y nakatipid ng nasa kulang-kulang 5,000. Tama po? Kaya ito pong medical mission ito para po yan sa inyo. Handog po ng serbisyong tunay at natural. Palakpakan po naman natin si Gov. Helen Tan. Yan. Kaya po kami ay kaisa ni Gov. Helen dito sa paggawain ito. Alam natin na ito'y kapapakinabangan po nating lahat.
na sana po kita naman natin nung panahon ng pandemya, si Gov. Helen kauna-unahang nagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan dito sa Segunda Distrito, dito sa lungsod na Lucena. Ibig sabihin, consistent hanggang ngayon, hindi nagbago, hindi kung kailan lang kailangan kayo nandun. Diba? Kaya sana po pagtulong-tulungan po natin at sasamahan natin palagi ang pamilyang serbisyong tunay natural, Governor Dr. Helen Tan at Doc Kim Tan. Muli, hindi na po magpapakaba, katuwang po ng serbisyong tunay natural, Ate Benet Alcala po, palaging bukal sa puso po kayong paglilingkuran at patuloy na aabante para po sa Segunda Distrito. Dahil sa Segunda Distrito, ang serbisyong tunay at natural ay subok na. Magandang umaga po, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Palagpakan po natin, Bukal Benet Alcala. Maraming salamat po, Bukal. At syempre, maraming salamat din po ang matibay po natin kabalikatan, kapiling din po natin kay Cons Eugene Alandini. Magandang umaga po. At syempre, kapiling din po natin ang Executive Assistant ng ating pong Vice Gobernador kay Sir Fort Alcala. Palakpakan din po natin. Magandang umaga po. At syempre, sa pagkakataong pong ito, pakinggan din po natin ang pagbibigay ng mensahe ng liwanag ng Segunda Distrito. Palakpakan po natin, Bukal Ina Liwanag. Maraming salamat po. Una, higit po sa lahat, syempre, ay babatiin po muna natin ang amin pong inspirasyon sa paglilingkod, ang ina ng ating lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan naman po natin. Gutom po kayo. Nakakain na? Hindi pa. Hindi pa. Tapos na. Ayan. Ganon din po, syempre, ang amin pong ama sa Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor 3rd Alcala. Kakatapos naman po magsalita kay Bukala Benet Alcala. Sa atin pong mga kagawad na naririto, kay Kagawad Tiboy, Kagawad Arnel, Kagawad Nilo. Sa amin pong stand coordinator kay Kagawad Eugene Alandi. At meron po kami bisita dito, si Tatay Felix. Kilala nyo na po si Tatay Felix. Kakantahan daw po tayo niyan mamaya. At syempre, pinahuli ko po ang amin pong bagong katuwang sa pagbibigay po ng serbisyong tunay at natural sa Segunda Distrito, ang doktor ng masa, si Doc Kim Tan. Ayan, ang pinakagwapo pong anak ng ating gobernadora. So ngayong araw po na ito, kami ay masaya sapagkat nakasama po namin kayo. Alam nyo, ito pong medical, dental at minor surgical mission, hindi na po ito pang malakihan. Ngayon po, sa barangay na po ito ginagawa. At sa tuwing pagbaba po namin sa barangay, lagi pong napakaraming tao ang pumupunta dito. Ibig sabihin, malaki po ang pangangailangan ng serbisyong medikal ng ating mga kababayan. Tama po? Kaya lang, bakit po hindi natin nagagawa sapagkat napakamahal po ng mga serbisyong medikal ngayon? Kung kaya't muli, magpapasalamat po tayo sa ating gobernadora at sa kanya pong anak sapagkat at sa lahat po ng mga kasamahan natin dito sapagkat isa po ito sa mga prioridad ng pamahalaang lalawigan. Siyempre bukod po doon, tuloy-tuloy naman po yung pagpapagawa ng mga pasilidad natin kagaya ng QMC, ng mga district hospitals natin. Pero ang tagubilin po ni Gov, ang hospital na daw po ang ibababa natin sa barangay. Para mas yun pong mga pangangailangan na komprehensibo ng ating mga kababayan ay matugunan. Ano po? Gusto niyo po ba yun? Ayan. So, kagaya po ng sinabi nga ni Ate Benet, simula po noon hanggang ngayon, hindi po tumitigil ang serbisyong tunay at natural. At ngayon nga po ay mas pinalawak pa, mas ginawang komprehensibo sapagkat meron na pong tututok dito sa 2nd District sa katauhan po yan ni Doc Kim Tan. At kami naman po, ang inyong pong lingkod, si Bukala Ina Liwanag, ay magpapasalamat na lamang po sa inyong lahat sapagkat ako po ay nakakadalawang termino ng inyong bukal. At sana po ay makatatlo pa. Pwede? At syempre, alam naman po natin na mananatili pa rin na gobernadora ang ina ng ating lalawigan, si Gov. Helen. Kasama po ang lahat ng ating mga kasamahan. At ngayon nga po ay may bago na tayong kasama sa katauhan po yan ni Doc Kim Tan. So hindi na po ako masyado magkakapakahaba
Sabi ni Ate Benet kanina, ang serbisyong tunay at natural ay subok na dahil siguradong nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Bukal Ina Liwanag. Palapakan po natin si Bukal. Maraming salamat. At sa pagkakataon po ito, na-stream po namin magpasalamat kay Doc Jess Mark Alinia, ang SLSU Lucena Campus Director. Maraming salamat po, Doc. Tayo po ngayon ay nandito sa compound ng SLSU Lucena. At sa pagkakataon po ito, pakinggan po natin ang pagbibigay po ng mahalagang mensahe ng mahusay na namumuno sa Sangguniang Panlalawigan, ang ating pong Vice Gobernador. Palapakan po natin, Vice Governor 3rd Alcala. Hello. Magandang umaga! Ay, kanina pa kayong umaga? Kahapon pa. Mabilis lang at kayo po ay baka mainip na. Nainip ba kayo? Ang aga mo naman, alas 2! O bago ang lahat, mabilis sa batiin natin ang happy birthday ang ating inanang lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Happy birthday to you! Birthday ni ma'am, di pa naman ngayon. Next year pa. At siyempre po, ang kanyang panganay na anak, ang lagi nating volunteer na doktor, palapakan mo natin, Doc Kim Tan. Sayang ang tattoo. Yung katatawa sa magsalita, kilala niyo ba yun? Sino po? Si Bukal Ina Liwanag, palapakan po natin. Magdadala ng liwanag sa Segunda Distrito. At yung isa pang Bukal, kilala niyo po? Si Ate Binet, Abante Babae, Bukal Binet, Alcala, palakpakan po natin. At syempre sa ating mga kagawad na nandito, hindi ko na po isa-isahin. Ang babatiin ko talaga ng inam, di si bago naming Bukal, Bukal Felix. Felix Haven. Yeah. Sabi sa akin, isa daw ay mistiso. Sabi ko, parang hindi naman, parang pustiso ka. Yung ating mga doktor, malakpakan mo natin. Parang may inanakay mo malakpak. Kayo mo gani. Ang mga taga-Dubai, may ina mo malakpak. Yee! Okay. Alam nyo ba kung bakit kayo nandito ngayon? Alam nyo po, para sa mga kalalakihan, tutulian ulit kayo. Punta kasi kayo ng punta eh. Aayusin yan. Huhulmahin. De, biro lang. Kami ay nandito, nabanggit na ho sa inyo, magdadala ng serbisyong medikal, yung serbisyo ng Kapitolyo. Eh dinala dito mismo sa Dubai. Para hindi na kayo pupunta doon. Tama ho? O mas begi kami na inapunta, no? Kaysa kayo pang pupunta. Kaya itong maghapon ay para sa inyo. Dahil pangako namin sa inyo ni Gob, ng mga taong nasa harapan natin, ni na Doc, gagamutin namin kayo. Pupunta kami sa inyo. Dadali namin ang serbisyo ng Kapitolyo sa bawat bayan, bawat barangay ng lalawigan ng Quezon. Kahit sa Lucena, malapit na Kapitolyo, dadalhin pa rin namin. Dahil yan ang anyo ng paglilingkod, ang kailangan at nararapat sa mamamayan ng ating lalawigan. Tama? Tama? Okay, sino gusto magpabunot ng ipin? Libre din. Mata, meron mo mata? Sino gusto magpatingin ng mata? Yan. Sino ang may sakit sa bulsa? Wala dito yun. Gamot-gamot lang. Sino may sakit sa lungkot? Tawa-tawa lang yan. Hoy, Bukal, ikaw na kasunod. Kayo na po kasunod na magsasalita, ha? Maganda ka na speech mo. Ito ang mga babatiin. Yan. Stay put ka dyan. Stay put. Yung pong nakaiting na lalaki, anak ko yun, si Ford. Yan, isinama ko lang at mag-graduate na yan eh. O yung cellphone ko yan. Okay, hindi ko na mawakabay. Maghapon naman po kami nandito. Magkikita-kita tayo. Iikot po kami para sa inyo. Mabuhay po kayo. Mahal po kayo ng ating lalawigan. Magandang araw po. Maraming salamat po. Palapakan po natin Vice Governor 3rd Alcala. Kinig na kinig din po tayo ngayon doon sa dental. Ano po, nakakonect din po ito doon. At sa pagkakataon pong ito, pakinggan na po natin, hindi na natin patatagalin ang pagbibigay ng mensahe ng panganay na anak
ng ating inalalawigan, katuwang sa paghahatid ng serbisyong tunay at natural sa lalawigan ng Quezon, lalo tigit dito sa Segunda Distrito. Palapakan po natin ang doktor ng masa, Doc Himtan! Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, batiin ko po muna isa-isa yung mga kasama natin sa harap. Siyempre, ang aking nag-iisang ina, sa pagkakaalam ko po, kay Governor Dr. Helen Tan, palakpakan po natin. Magpa-birthday na po yan. Ilan taon ka na ma? 60? 59? 59 po yan ngayon mag-60. Magkaka-ID na. Siyempre, ang napakaligalig nating Vice Governor, Vice Governor Third Alcala, palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang napakagandang mga babae dito sa ating Sangguniang Panlalawigan, kay Bukal Vinet Alcala, palakpakan po natin. Siyempre, Bukal Ina Liwanag, palakpakan din po natin. Sa ating mga kagawad na nandito, kagawad Arnel, kagawad Tiboy, kagawad Nilo, siyempre ang ating coordinator sa Lucena, kay kagawad Eugene, at saka siyempre kay kagawad Rolden. Kagawad Rolden. Dito rin po kasama natin yung anak ng ating butihing Vice Governor, si Fort Alcala. Palapakan po natin para makita rin niyo. Yan. First time niyo po ba ako nakita? Sino po ang first time nakakita sa akin? Taas mo kamay. Kasi nanggaling na tayo dito sa sa Dupay nung may bagyo. Namigay tayo ng mga relief, no? So ngayon naman ang gagawin natin, sabi ko nga noon, magme-medical mission tayo kasi madami pong may gusto. Alam niyo, ito naman pong medical mission, ginagawa namin ito sa buong Quezon. Medyo nauhuli lang tayo dito kasi ang Lucena naman po talaga malapit sa QMC. Pero may mga Lucenahin, ayaw pumunta ng QMC, yung iba. Bakit kaya? Pag dinala, ano daw? Patay. Hindi hindi naman na ganon. At saka doon naman po yun po ay government hospital. Ang QMC kung makikita nyo ngayon, nakita nyo na po ba ngayon? Maganda na. Dati mukhang gubat. Dati ang pasyente natutulog ay sa sahig, sa karton, no? So ngayon, iba na ngayon, maganda na. So yun naman ay para makinabang yung buong probinsya natin. Pero nga, dahil madami rin po kayong trabaho, daming kakulangan pambili ng gamot, pampa-hospital, binababa na lang natin yung mga medical mission dito. Kasi dito, kumpleto. Pag nagpunta ka na ospital, hahanap ka pa ng dentista para magpabunot, hahanap ka na magtingin ng salamin. So yun na nagiging problema, ay pag dinala natin dito, isahan na lang, package na. Okay ba sa inyo yun? So ito naman po, hindi lang ito medical mission. Pag meron kayong problema, andito naman po kami, lalapit kayo sa amin, ha? Ito naman po kahit anong problema ninyo. Ito naman ay problema sa asawa. Ang hindi lang po namin talaga kaya ay problema sa pera. Kasi pare-parehas po tayo. So, kahit po anong problema yan, pag kailangan nyo ng assistance sa nag-aaral, may nasiraan sa inyo, nasalanta kayo ng bagyo, kailangan nyo nang dalhin sa ospital, kami po ang mag-aasikaso nun. No? Meron tayong pasyente dito na napagamot po natin sa ospital Nakita namin nung nag-relief goods tayo, na nag-ayuda tayo. So, nandito po din sila ngayon. Napagamot na po natin yung batang yun, no? Si Jacob. Ngayon naman, ganun po ang ginagawa namin sa lahat. Kaya kami bumababa para mas madali kayong lumapit. Ang gusto lang po natin, syempre, huwag kayong mahihiya, no? Kasi nga po, masyado nagtitiis tayo Hindi naman natin kailangan magtiis. Di ba? So, ang importante po dito, lumapit lang kayo sa amin. No, andito naman po kami para syempre ibaba lahat ng serbisyo at the same time, mapalapit din sa inyo. Ano po? So, lapit lang kayo. Magsabi po kayo na kailangan ninyo. Sa mga kababaihan po dyan, nandiyan ang mga 4K din natin. Ako po ay doktor din. Ako ay si Rohano. Ang package ko po dito, ang offer ko po sa kababaihan, pag galit sa asawa, libre po ang putol. Tapos kung gusto nyo ipakabit sa noo, pwede natin ikabit. Diba? Sasabihin nyo lang sa akin. Para sa mga lalaki, libre ang tuli. Pag kayo ay 60 above, meron kayong 5,000 ibibigay ni Vice Gov. Pagkasama nyo ang asawa ninyo at supot kayo, may 10,000 po kayo. Pag pinakita nyo sa harap, 15,000 yon. No? Sino ba? Meron ba ditong senior na supot pa? Wala. Tinatago pa. Pakita na. Papakita nyo sa amin para sigurado. No? Muli po, hindi naman po. Kaya po tayo nandito para siyempre mapabilis lahat ng serbisyo. Ang serbisyo naman po na ito ay talagang dire-diretso. Hindi po ito tumitigil. Ano po? So muli po, ang importante maging masaya kayo. Lahat ng dinadaing ninyo, solusyonan natin. Gawa natin ang paraan ngayon. Pag kailangan dali kayo sa ospital, kami rin po mag-aasikaso ninyan. No? So as much as possible, lahat po ipagawa ninyo. Laboratory, gamot,
kung may mga ipapa-opera kayo, kung kailangan dala sa ospital, sasabihin namin sa inyo, kami tutulong sa inyo. At saka lahat. Sana po maging masaya kayo ngayong araw. Sumuli po, babalik at babalik naman po kami dito. So wag lang po kayo mahihiya. Pag may kailangan kayo, may opisina din kami. Pag wala kami dito, hanapin nyo lang kami. Umiikot naman po kami sa buong Quezon. Pero ang satellite office po natin, meron tayo dito. Maliban sa Kapitolyo. Okay? Okay po sa inyo? Para tayo ay magsimula na. Muli po, maraming salamat sa inyo at magandang araw po sa ating lahat. Ay! Okay, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang magaling at masipag na doktor ng masa, Doc Kim Tam! Palakpakan po natin. Maraming salamat po, Doc Kim. At syempre, bago po matapos ang ating maikling programa, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga partner na doktor mula sa pampubliko at saka pribadong ospital. At syempre sa mga nurses, volunteer, staff, syempre mga 4K, BHW at Tanod, maraming salamat po. At sa pagkakataon po ito na po ang pinakahihintay nating lahat, ang pagbibigay ng mahalagang mensahe na nangunguna sa komprehensibong medical mission sa lalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin ang ating minamahal na ina na lalawigan, Governor Dr. Enetan! Sige po, okay ba yung mic ko? Okay? Sorry, masama po ang pakiramdam ko. Parang ako po ang pasyente ngayon, no? Hindi kayo, no? Obviously, sobrang sama po ng pakiramdam ko. Binabati po natin ang ating minamahal na Vice Governor Third Alcala. Kilala nyo naman yan. At sariling inyo. Siyempre ang ating mga katuwang sa Sangguniang Panlalawigan, masisipag, nagtatrabaho ng mga bukal. Unahin na natin, nagbibigay ng liwanag palagi. And I hope tatangkilikin muli ninyo for her last term. Palakpakan po natin, Bukal Ina Liwanag. Ang sariling atin again, binigyan nyo na ng pagkakataon at talagang kitang-kita ko kung paano siya nag-perform sa Sangguniang Panlalawigan kahit first termer siya. Hindi naman bago sa politika. Ito'y matagal na rin. Nagkagawad, tama ba? Laging kasama ng kanyang daddy ni Kong Kulit, kaya sanay na sanay. Palakpakan po natin, Bukal Binet Alcalanaka. Babatiin ko rin siyempre yung bago natin na kabalikatan sa pagbibigay ng serbisyong tunay at natural. Ang aking pong panganay na anak, walang iba kung hindi si Dr. Kim Tan. Binabati natin ang ating mga kabalikatan ng mga kagawad ng barangay. Hayaan natin batiin sila. Kagawad Arnel. Yan. Kagawad Likir. Yan. Kagawad Nico. Kagawad Nilo, sorry. Si dating SK natin, Cons Rolden Garcia. Ganon din si Sir Jeff Anglo. Tama ba yun? May kulang ako, si Sir Kagawa din. Si Sir Sok Maanyo. Okay? Tapos, yung gwapo na nandun sa harapan, yan po yung bago naming artista na kasama, si Fort Alcala. Palakpakan naman natin. Salamat po sa nagpahiram ng facility, ang SLSU Lucena City, sa pangunan ni Sir Dr. Jess. Okay? Palakpakan naman natin siya. Yung mga doktor po natin, para po sa kaalaman ninyo, galing po yan sa Maynila. Papalakpakan nyo kasi nanghiram pa tayo ng doktor mula sa Rizal Medical Center, East Avenue Medical Center, Batangas Medical Center, Bicol Medical Center. I don't know kung may kasama tayong Solcom, yung kanilang health services. Palakpakan natin sila, mga private doctors, dentists, may mga optometrist tayo. So, ang dami. So, nandito po kami, bagaman siguro nakita nyo sa Facebook, early this year,
Halos di po kami nagpapahinga pagka weekend, Sabado, Linggo. Kung makikita nyo po sa Facebook ko, inuna po namin yung malalayong lugar. Lalo na yung isla. Kasi pag ganito po, hindi ka na makakatawid. So, lahat ng maraming tao may kailangan sa serbisyong pangkalusugan. Kanya lang, syempre, titingnan namin sino yung una. No? So, dito sa Lucena, hindi naman po kayo secondary. It's just that may mga tao doon sa napakalayong lugar na tawid dagat, akyat ng bundok, tawid ilog, na kailangan naming unahing puntahan. But, hindi ibig sabihin, kayo ay kinakalimutan. No? Ang QMC, malapit po sa inyong lahat. Kanya lang, ang haba po ng pila sa QMC, tama po. At marami din yung iba nagagalit. Pero lagi kong sinasabi, syempre kung ako lang po ang doktor, ilan lang ba ang kaya kong pakinggan ang tunog ng puso at saka baga sa isang araw? Eh baka yung pang-50, bingi na po ako noon. Tama po? So nagkakaroon po ng limitation, no? At kadalasan, pag may pasyente po na galing sa Humalik, San Andres, alam nyo kung nakarating kayo sa mga lugar na yon, napakalayo, and then sabihin nila sa triage, unahin natin to kasi napakalayo. So may mga limitations. Kung kaya kami bumababa, kung ang simpleng problema nyo, may bukol kayo nakakapa, meron kaming dalang ultrasound. Palagi kayong inuubo, may dala po kaming x-ray. Parang mabigat lagi ang dibdib, meron po kaming ECG. May mga blood exam tayo, kung buntis po o kung sino man sa inyo, nahirapang umihi, may urinalysis tayo, may CBC, meron yata sa sugar, meron din po tayo sa cholesterol, sa uric acid. Plus, may kasama po ng mga gamot na ibinibigay sa inyo. Pag ang pasyente, isa sa inyo, nakita na mukhang mabigat o malalim ang kanyang kondisyon, ang ginagawa po namin, ay dina-check up po ngayon, di naman emergency, kailangan po ng MRI, CT scan, to the echo. Kinukuha po ng aming navigator ang kanyang pangalan at contact number. Ang ini-schedule niya po yon sa specialista, then schedule po yon ng diagnostic. Araw-araw, ganyan po ang ginagawa ng aming tanggapan, no? Nag-a-assiste po kami ng pasyente na malala ang kondisyon. For example, meron kami nakita nakita ko lang sa picture, nag-mission sila sa Candelaria or Sariaya. May isang maedad na babae na ang suso niya, puro sugat po, no? Nung 27 lang yata, nakita ni Doc Kim sa barangay, no? And then, dinala para i-further evaluate at ipagawa yung exam na kailangan niya and then magawa kung ooperahan siya. Isang halimbawa po yun na gusto kong ibilin sa inyo na dapat hindi nangyayari. Okay? Bagaman may mga limitations kami, okay, sa QMC, pagka mga ganyang kaso, hindi po namin pinababayaan. Tinutulungan po namin. Kaya, ang hiling ko sa inyo, at dapat isa puso at isipan nyo, seryoso po kami. Pag sinabi po namin, lika po, sabihin nyo po yung problema. Uunawain nyo lamang na walang in a snap of a finger, makukuha mo lahat. Dumadaan sa proseso like i-check up, gagawin ako anong examination, i-schedule ang surgery. Tama po? But pag emergency yan, talagang nandun kaagad siya, no? So ang problema nyo, hindi namin alam. Kanina binubulong sa akin ni tatay, for some reason, kakilala niya yung asawa ko. Hinahanap sa akin, sabi niya, nasan si Ronel. Dati pala, I think, nagkakasama sila, no? Sabi niya, alam mo, Gov, ang problema ng mga taga-Dupay,
walang trabaho, walang hanap buhay, hirap. And hindi po sa Dupay lang yan. Kahit saang parte po ng ating lalawigan at ng ating bansa. So sabi ko sa kanya, alam niyo po, may programa po kami. Yun pong pagsasanay, pagbibigay po ng skills. Gustong matutong mag-drive ng mga heavy equipment. Gusto pong manahi, gusto mag-manicure, gusto magkulay ng buhok. Si nanay kanina, yun, may kulay ang buhok. Na meron po kami programa na wala po kayong babayadan. Training, inililink po nila sa trabaho. Okay? Pero sabi ko, nandun ang trabaho, wala namang masyadong napunta para magtanong. Pero available. Meron po tayong stand pangkabuhayan. So, ibig sabihin, humahanap kami kung ano ang kailangan ng isang tao na may problema sa kabuhayan. No? So, ano ang susi? Magtanong. Okay? Pagka parang hindi nasagot ang inyong tanong, hanapan ng paraan. Minsan, may mga pagkukulang yung mga secretary namin, hindi nasasagot ng maayos o hindi na-address. Hanapin nyo yung opisina ko, nandun lang yun sa bayan, sa Kapitolyo. Hanapin nyo si Ma'am Rose Ann. Yun po yung aking chief of staff. Sigurado ko, masosolve ang problema nyo, no? Pagka tumatagal. Okay? So yun lang po, i-maximize nyo ang oras na nandito yung mga doctors. So, tapos na kayo sa check-up, gusto nyo sa mata, gusto naman magpa-dentista, yan po lahat ay available hanggang mamayang hapon. Okay? So, sa inyo pong lahat, kabalikatan natin sa lungsod ng Lucena, bagaman wala po ngayon, pero binabati natin ang ating minamahal na punong bayan, Mayor Kuya Mark Alcala. Palakpakan natin. Ganun din ang ating minamahal na Vice Mayor, Don Alcala, at ang ating pong mga konseho dito po sa lungsod ng Lucena. Again, maraming pasasyanan po kayo. Talagang sobrang sama po ng pakiramdam ko. Kayo po'y mag-iingat, no? Nandito po kami para kayo po'y alagaan. Basta kami, hindi titigil. Lagi pong pangarap namin na walang maiiwan sa inyo. Na hindi dahilan na mahirap para hindi po kayo mabibigyan ng kaukulang atensyong medikal. Napatunayan na namin yan sa maraming tao, hindi ko kailangang i-broadcast. But just in case na dumating kayo sa problema na ganyan, subukan nyo pong kumatok sa amin. Ang Kapitolyo po'y laging bukas. Hindi ko lang kayo palaging mababaan, iisa po ang aking katawan. I have to go. Kailangan pumunta dito, kailangan pumunta dito, kailangan kong gawin to. Sobrang hirap, no? So, sa inyo pong lahat, thank you so much. Mag-ingat po kayo, mahal po kayo ng serbisyong tunay at natural. Maraming salamat po, Gob! Hindi man po maganda at mabuti ang iyong pakiramdam, pero ramdam na ramdam po namin ang pagkalinga at pagmamahal ninyo sa lahat ng mamamayan dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya po muli, palapakan po natin, Governor Dr. Helen Tan! Maraming salamat po. Nasa pagkakataon po ito, inaanyayahan ko po kayong lahat, tumayo, tayo po tayo.